May kilala ka bang mag-asawa na parehong masipag, pero parang laging kinukulang pa rin sa pera? O baka naman isa kayo sa mga mag-asawang nangangarap magkaroon ng sariling negosyo para hindi na umasa lang sa isang sweldo kada buwan? Paano kung sabihin ko sa inyo na may mga negosyo na hindi lang pwedeng magbigay ng dagdag income, kundi maaari ring magpalakas ng samahan ninyo bilang mag-asawa? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 9 business ideas na pwedeng gawin ng mag-asawa kahit maliit pa lang ang puhunan, kahit wala pa kayong malaking karanasan sa negosyo, at kahit nagsisimula pa lang kayong mag-ipon para sa inyong mga pangarap. At siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil ibabahagi ko rin kung magkano ang posibleng income at mga gastos sa mga negosyong ito. Number 1, branded ukay online selling business. Isa sa mga negosyong mababa ang puhunan pero may malaking potensyal na kumita. Sa panahon ngayon, mas marami ng Pilipino ang naghahanap ng branded clothes na mas affordable kaysa brand new. Kaya patuloy na lumalaki ang demand para sa quality ukay items. Ang maganda rito, pwedeng-pwede itong gawin ng mag-asawa bilang team. Maaaring ang isa ang bahala sa pag-source ng branded items mula sa suppliers, habang ang isa naman ang humahawak sa pagkuha ng photos, pagpo-post online at pakikipag-usap sa customers. Hindi rin kailangan ng physical store dahil maaari kayong magsimula gamit lamang ang Facebook, TikTok or live selling. Sa puhunan naman, maaari kayong magsimula kahit around 20,000 pesos lang. Halimbawa, 15,000 para sa branded ukay inventory at 5,000 para sa packaging materials, hanger at simpleng photo setup. Kung makapagbenta kayo ng humigit kumulang 150 pieces kada buwan na may average selling price na 400 pesos bawat isa, maaari kayong magkaroon ng monthly sales na nasa 60,000 pesos. Mula rito, maaring umabot sa 30,000 ang inventory cost, 5,000 para sa packaging at shipping expenses, at humigit kumulang 2,000 para sa marketing at internet. Ibig sabihin ang kabuuang monthly expenses ninyo ay nasa 37,000 pesos. Maaari kayong kumita ng humigit kumulang 23,000 pesos net profit kada buwan. Sample realistic computation lang yan. Pwedeng mas malaki or mas mababa depende sa effort nyo. Habang lumalaki ang inyong customer base at dumarami ang nanonood sa inyong live selling, posible pang tumaas kada buwan ang inyong kitain. Kaya kung naghahanap kayo ng negosyo na pwedeng simulan sa bahay, flexible ang oras, at may magandang profit potential, isa ang branded ukay-ukay reselling business sa pinakamagandang option para sa mag-asawa. Number 2, food cart business. Isa sa mga pinaka-tested na negosyo para sa mag-asawa ay ang food cart business. Alam naman natin na hindi nawawala ang mga Pilipino sa pagkain. Kahit may krisis, bumabagyo, o tumataas ang presyo ng bilihin, patuloy pa ring bumibili ang tao ng pagkain lalo na kung affordable. Kaya naman maraming successful entrepreneurs ang nagsimula sa simpleng fishball cart, siomai stand, burger stall o shawarma cart. Ang maganda rito, malinaw ang magiging role ng bawat isa. Pwedeng ang isa ang humawak sa pagbebenta at customer service habang ang isa naman ang bahala sa supplies, accounting at inventory. Halimbawa, Kanto style fried chicken. Sa simula, maaaring kailanganin ninyo ng puhunan na nasa 40,000 pesos. Kasama na rito ang food cart, gamit, permits at initial stocks. Kung nakakabenta kayo ng average na 3,000 pesos kada araw, maaari kayong magkaroon ng monthly sales na humigit kumulang 78,000 pesos sa loob ng 26 operating days. Kapag ibinawas ang ingredients na nasa 35,000 pesos, renta o pwesto na 5,000 at iba pang expenses na nasa 8,000, maaari kayong magkaroon ng 30,000 pesos net profit buwan-buwan. At kapag nakakita kayo ng magandang location, mas tataas pa ang posible na kitain. Number 3, printing at customized gift business. Kung medyo creative kayong mag-asawa, magandang option ang printing and customized gift business. Sa Pilipinas, halos buwan-buwan may birthday, kasal, graduation, reunion at iba't ibang events. Dahil dito, hindi nawawala ang demand para sa customized mugs, shirts, tumblers, souvenirs at invitations. Sa negosyo na ito, maaaring ang isa ang mag-design habang ang isa naman ang humahawak sa customer inquiries at production. Para makapagsimula, maaaring kailanganin ninyo ng more or less 55,000 pesos para sa printer, heat press machine, laptop at initial supplies. Kung makakakuha kayo ng orders na umaabot sa 50,000 pesos monthly sales at aabot sa 30,000 pesos ang kabuang production at operating expenses, maaari kayong magkaroon ng more or less 20,000 pesos net profit kada buwan. Mas tumataas pa ito kapag graduation season at holiday season.
At kung gusto mo ng libro na pwedeng makatulong sa'yo para makapagsimula ka na sa negosyo na gusto mo, check the link in my bio or comment section. Number 4, sari-sari store or mini grocery business. Ang sari-sari store ay isa sa mga pinaka-traditional pero pinaka-stable na negosyo sa Pilipinas. Kahit gaano kalaki ang supermarket, may mga tao pa ring bumibili sa malapit na tindahan dahil sa convenience. Kaya kung nasa residential area kayo, magandang negosyo ito para sa mag-asawa. Pwedeng ang isa ang magbantay sa tindahan habang ang isa naman ang bumibili ng stocks at nagmamanage ng inventory. Para makapagsimula, maaring kailanganin ninyo ng kapital na nasa 60,000 pesos para sa inventory, shelves, at refrigerator. Kung nakakabenta kayo ng humigit kumulang 90,000 pesos kada buwan at nasa 76,000 pesos ang total cost ng products at operating expenses, maaari kayong magkaroon ng 14,000 pesos monthly profit. Kapag nagdagdag pa kayo ng e-loading, cash in cash out, at bills payment services, maaari pang lumaki ang inyong kita. Number 5, water refilling station business. Kung may mas malaking budget naman kayo, magandang option ang water refilling station. Tubig ang isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao kaya may consistent demand ito sa maraming lugar. Maaaring ang isang asawa ang humawak sa operations at deliveries habang ang isa naman ang bahala sa accounting at customer service. Ang estimated capital para rito ay nasa 300,000 pesos, kasama na ang filtration system, renovation, permits, at delivery vehicle. Kung nakakabenta kayo ng 100 containers bawat araw sa halagang 35 pesos bawat isa, maaari kayong magkaroon ng monthly sales na nasa 100,000 pesos. Less natin ang utilities, maintenance, fuel, at labor expenses na nasa humigit kumulang 50,000 pesos. Maaari kayong magkaroon ng 50,000 pesos net profit buwan-buwan. Number 6, photo booth rental business. Isa sa mga underrated pero mataas ang potensyal na negosyo ay ang photo booth rental business. Sa panahon ngayon, halos lahat ng kasal, debut, birthday, corporate event at reunion ay may photo booth na. Dahil dito, mataas ang demand lalo na tuwing weekends at wedding season. Sa negosyo na ito, pwedeng ang isa ang humawak sa bookings at marketing habang ang isa naman ang bahala sa technical setup at actual operation sa event. Para makapagsimula, maaaring kailanganin ninyo ng around 70 to 100,000 pesos para sa camera, printer, laptop, lighting at backdrop. Kung magcha-charge kayo ng average na 6,000 kada event at makakuha ng 8 bookings kada buwan, maaari kayong magkaroon ng revenue na nasa 48,000 pesos monthly. Kapag ibinawas ang transportation, ink, photo paper at marketing expenses na more or less 16,000 pesos, maaari kayong magkaroon ng 32,000 pesos net profit buwan-buwan. At kapag dumami pa ang bookings, posible tumaas din ang monthly income ninyo. Number 7, content creation business. Marami pa rin ang nagdududa sa content creation, pero napakaraming mag-asawa ngayon ang kumikita mula sa Facebook, YouTube, TikTok, sponsorships, at affiliate marketing. Ang kagandahan nito, pwede ninyong gawing content ang inyong negosyo, pamilya, lifestyle, o personal journey. Sa simula, sapat na ang isang smartphone, ring light, at microphone na nasa around 20,000 pesos ang posibleng magastos ninyo. Ang monthly expenses naman ay maaaring nasa 2,000 lamang para sa internet at software subscriptions. Kapag monetize na ang inyong content at nakakakuha ng sponsorships, maaari kayong kumita ng maganda dito dahil madami ang ways para kumita sa content creation. Ang kailangan nyo lang talaga ay maging consistent sa pag-upload ng mga valuable content para sa audience nyo. Number 8, agribusiness o urban farming. Kung meron kayong bakuran o maliit na lote, pwede ninyo ito gamitin sa negosyo. Maraming mag-asawa ang kumikita ngayon sa pagtatanim ng lettuce, herbs, microgreens, gulay at ornamental plants. Hindi rin kalakihan ang kailangang puhunan. Sa halagang 20,000 pesos, maaari na kayong makabili ng seeds, containers, soil at basic farming equipment. Kung nakakabenta kayo ng humigit kumulang 25,000 pesos kada buwan at nasa 6,000 pesos lamang ang monthly expenses para sa tubig, fertilizer at packaging, maaari kayong magkaroon ng 19,000 pesos net profit buwan-buwan. Bonus pa rito ang pagkakaroon ng mas healthy na pagkain para sa inyong pamilya. Number 9, digital service business. At panghuli, isa sa pinakamalaking opportunity ngayon ay ang digital service business. Sa panahon ng internet, maraming negosyo ang nangangailangan ng social media managers, graphic designers, video editors, virtual assistants, at copywriters.
Kung may laptop at internet kayo, maaari na kayong magsimula. Ang estimated startup capital ay nasa 40,000 pesos, kasama na ang laptop, internet setup at online training. Halimbawa, makakuha lamang kayo ng 3 clients na nagbabayad ng 15,000 pesos bawat buwan. Magkakaroon kayo ng revenue na 45,000 pesos monthly. Matapos ibawas ang internet at software subscriptions na nasa around 4,000 pesos lang, maaari kayong magkaroon ng 41,000 pesos net profit kada buwan. Ito ang isa sa mga negosyong may pinakamababang overhead at pinakamataas na profit margin sa listahang ito. Kung mapapansin mo, hindi mo kailangang maging milyonaryo para makapagsimula ng negosyo bilang mag-asawa. Ang ilan sa mga negosyong ito ay pwedeng simulan sa 20,000 pesos lang pababa, habang ang iba naman ay nangangailangan ng mas malaking kapital ngunit may mas malaking income potential. Sa huli, ang tunay na sikreto ay hindi kung gaano kalaki ang puhunan ninyo. Ang tunay na sikreto ay kung gaano kayo kakomited bilang mag-asawa sa iisang pangarap, dahil maraming negosyo ang nagsimula sa maliit na kapital pero lumaki dahil sa sipag, tiyaga, tamang diskarte at magandang teamwork.